Bitawan mo! Roberto! Roberto, ano ba? Ikadena mo kayo asawa mo, ha? Nasa pamamahay namin kayo! Malsa tayo, Rebecca. Malsa tayo. Pagsisisihan niyo to! Bitawan mo! Bitawan mo! Lumayas kayo rito! Huwag na kayong babalik! Ano na naman bang nangyari at nanggugulo naman yung mag-asawang yun dito? Nanay, pumunta lang dito si Roberto. Kasi may babalita siya tungkol sa kaso ko. Kaso? Hindi pa ba tapos yung kasong yun? Buhay pa siya, Nay. Buhay pa yung lalaking gumahasa sa akin. Alam mo, mumulubi ka sa ginagawa ng Brian na yan eh. Pare, uunti-untiin ka nun. Hindi naman mangyayari to. Kundi niya alam na asawa ko si Melissa. Hindi mo naman babawi yun eh. Alam mo, isipin na lang natin kung paano natin susolusyonan yung problema mo. Okay? Pre, 1 linggo na lang. 1 linggo? Ano meron? Lilipat kami ni Melissa papuntang Canada. 1 linggo na lang ang bubunuin ko. Sa loob ng panahon yun, dapat yung magkita si Brian at si Melissa. Okay. Pero paano kung sa 1 linggong sinasabi mo, magkita sila? Anong gagawin mo? Maraming salamat, Mayor, at pumayag kang ipalit ang aking anak na si Roberto sa iyong pwesto ngayong darating na eleksyon. Last term ko na naman ito, Gov, eh. And besides, alam kong hindi pa hinog ang anak ko para pumalit sa akin. So, napagdesisyonan ng pamilya namin na si Roberto na lang muna ang kakampanya namin sa susunod na halalan. Nako, hindi kayo magsisisi sa desisyon ninyo. Roberto is good. And he will be a good role model para sa mga kababayan natin. Well, I don't know about that, Mrs. Sebastian. May nakarating kasi sa akin balita na may ibang babae raw yan si Roberto. Maliban sa kanyang asawa. Of course not. It's not true. Hindi totoo yan, Mayor. Hearsay lang yan. Oh, Rebecca, andito ka na pala. Halika. Here's Rebecca, ang asawa ni Roberto. Gusto kong patunayan mo sa kanilang lahat na maayos ang pagsasama ninyo ng anak ko. Hindi ba? Paano magiging maayos ang pagsasama namin ni Roberto? Eh, kakahuli ko lang sa kanya doon sa bahay ng babae niya. You're joking. Rebecca, you're joking. Pagpasensyahan nyo na ang manugang ko. Hindi ako nagbibiro, Ma. Kasal pa kami. Ipinagpalit na ako ni Roberto sa iba. Andiyan na pala si Felix eh. O sige, maiwan ko muna kayo ha. Puntahan ko lang muna yung apo ko. Sige po. Sige. Good evening, Mr. Castro. Good evening. Sige, maupo ka muna. Salamat. Anong sadya niyo sa amin, Teniente? Lumabas na kasing results ng DNA test sa pinaghinalaang rapist ni Melissa. Ito po. Hindi pala yung lalaking yun yung nang-rape sa akin. At hanggang ngayon, hindi pa rin pala nahuhuli yung totoong lumapastangan sa akin.
Umasang kaya ata nung Felix na yun ah. Pinagbigyan ko lang siya. Pero di ibig sabihin nun ay natuwa ako sa ginawa niya. Paano tayo makakadelayan siya sa kanya yan? Tatakutin ko lang siya. Tingnan ko lang kung hindi mabahag ang buntot niya. Sino yung batang sumagot, Melissa? Anak niyo ba siya ni Felix? O anak siya ng rapist mo. I want to talk to you, Mr. Rastro. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin tinitigilan ng asawa mo ang asawa ko. Wala kang magawang matino. Huwag kang manggugulo ng buhay ng iba. Hindi ako ang nanggugulo, Melissa. Pwede ko pang bigyan ng linaw ang lahat eh. Sa nakaraan mo. Nasaksihan ninyo ang